What's up guys? So another episode na naman tayo ng ating YouTube channel. So this time, kami ay nagkaayaan. Ay hindi pala, kami ay sapilit lang napasama. Dahil isa sa mga kasama namin dito sa office ay nag-celebrate na kanyang birthday. At inaya kami niya dito sa may Dingalan Aurora. Yes, ito yung isa sa mga pasikat ngayon ng mga tourist attraction or tourist spot dito sa may Aurora. So, sumakay pala kami dito sa may Cubao, sa may 5-star. Nag-cutting trip kami kasi wala kaming inabutan na diretso Padinggalan. So, from Cubao to Cabanatuan, ang pamasahe namin, 275 pesos each. And then, from Cabanatuan to Dingalan, ordinary bus lang yung nasakyan namin. So, 100 pesos yung aming pamasahe. So, itong Dingalan ay tinatawag na Batanes of the North kasi kino-compare siya sa Batanes. Kasi yung view niya is similar sa view ng Batanes. So, pag nakita nyo at nakapunta kayo dito, grabe, majestic view talaga. At breathtaking view ang makikita nyo talaga. Mapapajaw drop kayo sa ganda ng mga views. So, ayun yung kasama natin nagkaya sa amin. Siya yung may birthday. So, biglaan lang po yan. Walang plano-plano. Bilang sabi niya lang, tara punta tayong Dingalan. Kami naman, okay, sige. So, ito yung nadaanan namin. Parang, hindi ko alam kung Nueva Ecija pa yan or part na ng Dingalan or ng Aurora. Nakalimutan ko yung pangalan pero magaganda din at dami rin nagpupunta dyan sa may ilog na yan. So, eto na. Nakarating na kami dito sa may Dingalan. From bus station, nag-tricycle lang kami papunta sa aming hotel. So, apat kami, sinunod kami ng tricycle ng 40 pesos each, so 200 pesos yung total ng aming binayaran dyan sa tricycle na ito. So, nag-stay pala kami dito sa may Madison. Nakita ko lang to sa TikTok at maayos naman silang kausap at maayos din naman yung kanilang pasilyo. Ayan po yung itsura ng aming inistayan dito sa Dingalan. So, mabait yung host. Pwede kayong magluto dyan. Pwede nyo gawin lahat ng gusto nyo. May stores na rin sila. Kung ano man yung gusto nyong bilhin, na meron sila. So, ayan yung kanilang parking area at yung swimming pool area. So, nakapag-swimming din kami dyan. Maganda din yung swimming pool. And then, nung gabi, kumain kami dito sa my dream house. Nandun kami ng birthday meal. Ayan. Ayan yung mga menu. At si birthday girl yung nagbayad ng aming pagkain. So, order kami ng sinigang, and buttered shrimp. On our way to Grotto, let the adventure begin. Birthday girl namin. Lakas magdasal. Kanina, umuulan ng malakas. So, the next day, nag-tour kami. So, hinire namin yung tricycle. Nasa 1,850 din yung binayaran namin. So, unang stop is Grotto. So, nandito kami ngayon sa Grotto. Nagkayayaan kami punta dito sa Dingalan biglaan dahil birthday ni Ate. So, akyat kami dun sa taas. Yan. So, dito sa Grotto, meron po siyang entrance fee na 50 pesos each. So, pag pupunta kayo dyan, any dress code naman pwede. Basta, follow the rules lang and have some decency. Syempre, kasi Grotto pa rin yan. At ayan po yung bubungad sa inyo. Sobrang ganda ng view. As in, talagang jaw-dropping talaga siya pag nakita nyo. Ayan po yung 360 view ng dito sa Grotto. Kasi overlooking siya, mataas talagang lugar itong pinagtayuan ng Grotto. So, ayan po, onting photo op kami. Tapos, ayan yung itsura ng Grotto. Nung time na nagpunta kami dyan, medyo maambon. Gloomy yung weather. Pero, kahit pa paano, nakikisama naman siya. And, hindi naman talaga ganun bumuhos yung malakas na ulan. So, ayan yung kanyang view.
maraming tao din nung time na nagpunta kami. Tapos, ayan po yung other side ng view ng grotto. Di ba sobrang ganda? As in, mapapa-jaw drop ka talaga sa sobrang ganda ng view. So, wala ka masyado makikita dito. View lang talaga ang makikita mo. The next stop, papunta naman kami sa Tanawan Bay Falls. Meron din po itong entrance fee na 20 pesos dyan sa area na yan. So, yan. Bakit kami? Papunta kami ng Tanawan Falls. Yan mga kasama ko. So, penitensya pag umakyat ka dito. Tingnan natin kung gaano kaganda yung falls na sinasabi nila. Isa sa mga best recommendation dito sa Dingalan. Akala ko malapit na. Malayo pa rin pala. Sabi ni Kuya, malapit lang. Hinihingal na ako. Pero yung mga kasama ko wala pa rin. Pero carry lang. Tingnan natin kung ano itsura tayo sa loob. Pag ito hindi maganda, sasakalin ko tong tour guide namin. Ay, nako. Kanina gloomy. Pero ngayon umaaraw na. Pero medyo may ambon-ambon pa din. Ayan. Ito yung itsura niya. Ayan. Diba? Bundok na bundok pa rin. Ayan. Mga kasama ko, wala pa rin sila. Pero carry lang. Tayo na lang natin sila dun sa taas. May entrance fee pang 80 pesos? Hangin din sa hangin din. Doon wala. Magbayad na kami. Sabi ni Kuya, wala na daw entrance fee. Pero nung pumasok kami, nung naglakad kami paloob ng falls, sinigil pa rin po kami ng 20 pesos. So, ito yung area na papasok ng falls. So, maglalakad ka ulit, aside dun sa nilakad namin paahon ulit, maglalakad ka ulit, papasok doon mismo sa falls. At yun na nga po, siningil kami ng tig 20 each na entrance fee. And doon naman sa baba, na sinasabi ko sa inyo, meron ulit na entrance fee, siningil ulit kami ng 20 pesos. Ito na, papasok na kami sa Tanawan Falls. So, wala masyadong turista. Ewan ko lang sa baba. Pero may mga nakikita na akong mga tao-tao. Yan. Yan. Let's see. So, yan lang pala. So, ayan yung falls. Ayan yung Tanawan Falls. So, hindi ako naglakas loob na mag-swimming kasi hindi ko alam kung hanggang saan at gano'ng kalalim siya. So, nag-dip lang naman ako pero sobrang lamig ng tubig, nakakatuwa. Tapos, umuulan pa. So, talagang parang doble yung lamig na mararamdaman. Ayan yung tubig niya, oh. Sobrang linaw. Medyo na-maintain naman yung kalinisan niya. At marami din nagsiswimming. At meron namang lubid kung gusto mong mag-swimming. Pero hindi ko talaga siya alam kung gano'n sa kalalim. Pero sabi nung isa sa mga turistang nakasabay namin hanggang dibdib daw yan dun sa may portion ng lubid. Pero the rest, malalim na. Ayan kami, onting dip lang. Ayan yung birthday girl. Ayan yung kapilit lang sinasama kami kahit wala kaming budget. Sarap lang. Ayan. So, nagtagal din kami siguro mga more than an hour na pagdidip. So, ayan na. Pabalik na kami. So, medyo madulas na kasi umambon na yan ng malakas. Kaya, bumalik na kami. Decide na kami bumalik. Sobrang putik na nung daanan. Grabe nung bumaba talaga kami. Yung mga tsinelas namin, panay putik na. And then next stop, itong human drone. Kaway lang guys, kaway. Nakakatawa lang yung ginagawa, pero wala talagang kwenta yung pag-human drone. Kaway lang.
Kaway lang, kaway lang. Oh, tingin dito guys, tingin dito, tingin. Hop! Sa akin pinatawag, kaway lang kayo guys. Oh, kaway lang guys, kaway. Hop! Hop! So ito na yung pinaka-final stop ng aming tour. Dito na kami nagtagal. Mga 2 oras din kami nagstay dito. Dito na rin kami nag-swimming sa area na to. Nakalimutan ko yung barangay, kung ano pangalan ng area na to. Pero malapit na siya dun sa next town after dito. So hindi po siya mabuhangin, mabatid siya, pero masarap tulog at lumangoy dito. So, hindi naman ganun kalakas ang tubig. Kahit sa malalim, pwede kang lumangoy. Dito hindi namin namalayan yung oras. At meron pa lang nangyaring road closure na wala man lang abiso yung mga munisipyo ng mga barangay officials. So, nagtagal din kami mga 1 oras mahigit din yung aming inintay para makadaan kami ulit sa kalsada. Hindi na kami makabalik kasi nagkabuhol-buhol na yung sasakyan. So, ayan yung itsura natin. So, hanggang sa muli, ito ang inyong Black Watcher, ang appraiser. Maraming